Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga kapatid? Dalangin po ng aking puso ng bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Ang atin pong pag-aaral ay pagpapatuloy ng atin pong pagtalakay sa Reformed Rationale for Prayers. Ito po ay medyo mahaba-haba ng topic, baka nabobore na po kayo. Pangatlong part na po ito sa series natin sa Lord's Prayer. Gaya po ng aking binanggit na po napakahalaga na aralin natin ang turo ng Panginoong Hesukristo sa panalangin. Kasi po nung araw, lahat po ng mga mangangaral, ng mga tagapagturo, ay may paraan sila ng pagtuturo ng panalangin. Kaya nga po natatandaan nyo in the book of Luke, lumapit ang mga alagad sa Panginoong Hesukristo at sinabi nila sa kanya na turuan nyo po kaming manalangin katulad ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad. And that is where the Lord Jesus mentioned or say to them how they will pray. And this is how you will pray according to Him. And yun nga po, itinuro ng Panginoon ang the Lord's Prayer. At mahalaga po ito na atin pong talakayin at pag-aralan kasi po, ito rin ang naging panuntunan ng mga early reformers ng Protestantism why they decided to move out of the Roman Catholic Church. Kaya po, sila ay nagkaroon ng Reformation noong 1500s ay dahil nga po sa pagnanasa na ituwid ang mga mananamba sa uri ng panalangin na nakakasanayan. Kasi po ay ang mga tao nung araw ay nananalangin saan? Sa mga ribulto, nananalangin sa mga santo, nananalangin kay Mama Mary. At ito po mga kapatid ang itinuwid at itinama ng mga Protestant reformers. Kaya mahalaga na sila ang pakinggan natin pagdating dito. Or else, para kipa tayo ay naging mga born again na sinasabi at para kipa tayo tinatawag na mga Protestant Christians, Evangelicals, or Presbyterians kung hindi natin alam ang bagay na ito. Tandaan po ninyo, kung ang inyong mga pastor ay nananalangin ngayon, noong tamang panalangin, may pinagmulan yan. At kung yung mga pastor po ninyo ngayon ay declare ng declare, claim ng claim, at kung ano-ano mga pinagsasabi sa panalangin, may pinagmulan yan. Hindi naman po pwedeng walang pinagmulan ng isang bagay. Hindi po ba? At kung wala kang pinagmulan, wala ka naman patutunguhan. Kaya po mahalagang alamin natin ano ang pinagmulan. Why do Christians pray the way we pray today? Saan ito nanggaling? At ano po ang basihan? Kaya po tayo bilang mga mananampalataya, mahalaga na ugatin natin. Kaya po lagi ko pong sinasabi sa inyo, the doctrine of faith is vital for your sanctification. Vital not only for your sanctification, but for your understanding of the holistic view o holistic Christianity. Yung kabuuan nito. Hindi po kasi po pwedeng padampot-dampot lang tayo ng turo. Ano po? At hindi po pwedeng smorgasbord religion. Yung bang tipong kuha ka ng konting Baptist, dagdagan mo ng konting Presbyterian, kumuha ka ng isang dakot na Pentecostal at pagaluhaluin mo. Kulto po iyon mga kapatid. You are creating monster by doing that. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. At yun po mga kapatid ay sablay at kung mabubuhay lang po yung mga reformers na ito ng early Christian Protestantism, sasabihin nila, aba, hindi iyan ang dahilan kung bakit kami na nag-reform. Hindi iyan ang aming teaching. At kung titingnan po ninyo, ito pong mga ginagawa ng maraming mga pastor ngayon on how they pray ay totally contradicting doon sa turo po talaga ng mga early reformers. At anyways, paulit-ulit lang po naman ako sa introduction nito just to give reiteration how important the Lord's Prayer is. So, tinalakay na po natin again kung bago lang po kayo sa
sa panonood, sa Tinig ng Pag-asa. Balikan nyo po yung mga naunang mga pagtuturo. Ito po'y part 3 na po ito ng The Lord's Prayer. Ibig sabihin, may naunang 2 parte na. Pakinggan nyo po yun para makasunod kayo. So, ngayon pong araw na ito, ang ating pong, by the way, tinalakay po natin, meron pong division ang Lord's Prayer. At ayon po ito kay Thomas Vincent, 3. There are 3 parts in the Lord's Prayer. So ano-ano daw po yon? The 3 parts is pertaining to the preface, the second is the petitions, and the third is the conclusion. Tapos na tayo dun sa preface. Nandun po tayo ngayon sa petitions. Ang petitions, by the way, ay hinati. No? The petition is a religious calling upon the name of God by suit of request, in which we desire and beg all things necessary, either for things of this life, of this present life, or the things of the life to come. Sabi po yan ni James Asher. So, how many petitions are there in the Lord's Prayer? Tinalakay na po natin ito na meron pong 6 petitions. Sabi po ng iba, 7. Kasi po yung dulo, hinati po nila eh. No po? Pero basically, ay ayon po sa mga early reformers, ay 6 lang. Meron po ako na nabasa pa na meron daw 8 petitions. By the way, hindi ko po alam paano, no? Pero hinahati-hati po nila kasi bawat wording. Pero pare-pareho na, magkakapareho naman pong ibig sabihin. So, ang hati po, in what order are these 6 petition range? At ito po, ang sabi po ni James Fisher, the first 3 bear a more immediate respect to God, and the last 3 to ourselves. So, maganda po itong pananaw ni James Fisher, kaya po ito yung atin pong tinatalakay. Sabi po niya, 2 parte lang ang Lord's Prayer. 6 parts ang petitions. The first hati ay yung unang 3 in respect to God. Natalakay ko na po ito kahapon. Ano po yon? In respect to God, 3 things ang binabanggit. Yung pong our Father's name, di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Second, your kingdom come. It refers to the kingdom of the Father. And the third, the will of the Father. Hallowed be your name, your kingdom come, thy will be done. So ito po yung 3 petitions with respect to God na dapat po nating makita sa The Lord's Prayer. Kaya pag mananalangin po tayo, ang turo ng Panginoong Hesukristo ay banalin ang kanyang pangalan, tapos yung dumating ang kanyang kaharian at masunod ang kanyang kalooban. This is the prayer that must always be included in our petitions. Every time we approach God in prayer, mahalaga ito. Natalakay ko na po ito kahapon. Ano po? Wala pong pinakamahalaga sa Diyos kundi ang kanyang pangalan. Banal ang kanyang pangalan. Kaya po mga kapatid, ang mga Muslim, naku po, hindi nga nila binabanggit yan. Buti pa nga yung mga Muslim, Allahu Akbar, di ba? Hindi po nila to binabanggit ng para lang nagsasalita ng tawag doon, kung ano lang, o yung nataliso de Allahu Akbar again. Hindi. They recite the name of God holy. Now, if Allah is the name of their God, then they give high reverence to the name. At binanggit ko na po ito kahapon, natalakay ko na po ito. Pero ganun din dapat tayo kasi yung pangalan ng Diyos, that is who He is. That is His deity, that is His attributes. Hindi po pangalan lang yon na kagaya po ng pangalan kong Ruel. Ang daming Ruel pero yung name ng Diyos, siya lang yun. Siya yun. At yun ay nagre-represent ng kanyang kabuuan. Kaya yun po ang babanalin. Yung deity, yung Ama, Anak at ang Espiritu Santo. So ngayon po, atin pong nakita, yan si Charles Ryle po, John Charles Ryle po ang may sabi niyan. Ngayon naman po, pagtutuunan natin ng pansin naman yung huling 3 petition. The 3 petitions with respect to ourselves. Ano naman yung 3 petitions na yon? Hinati po ito sa 3. Give us this day our daily bread.
forgive us our sins as we forgive those who sins against us. And the last, lead us not into temptation, but deliver deliver us from evil. Na po. So, ayan po mga kapatid, ang atin pong pagtutuunan ng pansin ngayon sa atin pong pag-aaral. Ano po? So, tatlong petitions with respect to ourselves, and then we will go to the conclusion, to the concluding part of the prayer. Tatapusin ko na po ito ngayon kasi lilipat na tayo sa ibang pag-aaral po bukas ng umaga. So, ayan po, atin pong aralin. 3 petitions with respect to ourselves. At ang una nga po, give us this day our daily bread. Ito po yung 4th petition. Sabi po ng Westminster Short Catechism, we pray that of God's free gift, we may receive a competent portion of the good things of this life and enjoy His blessing with them. So sa Westminster Short Catechism, ang give us this day our daily bread, yung pang-apat na petisyon ay paghiling sa Diyos ng kanyang kaloob na biyaya na ating tatanggapin para makapamuhay tayo sa mundong ito ng isang buhay na pinagpala. Mga kapatid, will this pertains only to the things that are materials? Ano po, alam niyo po mga kapatid, napakapayak. Ano po, alam niyo yung payak sa Tagalog? Ano ba yung Tagalog nga pala yun eh. Ano ba yung mas mababaw na kahulugan ng payak? Simple. Alam niyo po itong prayer na ito ay napakasimple pero napakalalim. Give us this day our daily bread. Ito po yung hindi na pagtutuunan ng pansin eh. Tayo po pag nanalangin, most of the time, we ask not for the daily bread, but we ask for the monthly wages, we ask for the monthly supply. Most of the time, we ask for a yearly supply. Ganun po eh. Ang Pilipino, no? O wag na Pilipino. Most human. Eh talagang hoarder. No po? Hoarder tayo eh. Yung bang tipong pag may pagkakataon na kukunin na lahat. Alam niyo ngayon, uso ngayon sa Pilipinas yung community pantry. Community pantry. Na hindi ka lang kukuha, magko-contribute ka kung meron kang pagkakataon. Ano po? So I'm referring to the pantry. Pero yung iba po mga kapatid ay talaga namang kung makakuha, no? Napanood ko po yun sa sa viral video na meron pong mga talaga namang nagsikuha, kinuha na po lahat, wala nang itinira para sa iba. Naalala ko rin dito yung bansang Israel eh, na ito yung very very clear example of God's daily supply. Yung God's daily supply of the need. Naalala niyo po ba yung mana na araw-araw for 40 long years na isinupply ng Diyos sa kanila? Yung po ay hindi sumasablay. Sumasablay lang po yung mana kapag matigas ang ulo ng bansang Israel. Kapag sila po mga kapatid ay kumuha ng labis, panis. Kapag sila po mga kapatid ay kumuha ng hindi karapat-dapat, nagagalit ang Diyos. Kaya po mga kapatid, ang prayer na give us this day our daily bread is a prayer of complete trust that the Lord will give the supply on a regular basis according to our need. So it is also an acknowledgement that God is in control. That God will work according to His free will in giving the gift of to supply the needs. Ewan ko, bilang mananampalataya, alam naman natin, magkaiba talaga yung wants at saka magkaiba yung needs. Ewan ko po mga kapatid, kasi si Haring Solomon na may sabi na wala naman siyang nakita na anak ng Diyos na pinabayaan. No? Alam niyo po, yun nga pong mga ibon ang sabi, hindi nga nagtatanim, umaani, kumakain. Sabi ng Biblia, how much more kayo? Kayo ng mga anak ng Diyos. Kaya, doon sa aspeto ng worrying na nakakonekta rin sa Matthew chapter 6, kung saan kasunod po iyon,
bago diniskas ang pananalangin, ay napakahalagang pagtuunan natin ng pansin. Anong ating ipag-aalala? Binanggit po sa Matthew chapter 6 sa beginning verses ang tungkol sa panalangin, tapos binigyan ng emphasis na kayo ay mahalaga sa Ama, na siyang nagsusupply ng lahat ng inyong kailangan. Hindi kayo dapat mag-alala. Sa 6:33 ng Matthew, binanggit po doon yung dapat gawin. At ano daw yon? Hanapin muna ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang seek ye first his kingdom, no po? At kapag natagpuan ito, bilang ikaw ay nakasumpong ng kingdom, bilang kabilang na sa kingdom, you should not worry. Because all things, meaning in reference to your daily need, will be added unto you. Nakuha niyo po? This is so simple and yet so profound, na dito po makikita natin ang labis na pagtitiwalang dapat tinataglay ng mga mananampalataya. Tandaan po ninyo mga kapatid, in reference to the bread, ang sabi po naman ng banal na kasulatan, no po, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, Luke chapter 4 verse 4, kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. So meaning, the supply of daily bread is not only things that are physical or material, but also in terms of the spiritual. Kaya we need to have a daily dose of spiritual manna. No, we need not only to ask for the daily bread of the physical needs, but the daily bread of the spiritual needs. Amen? So that is supposed to be the petition. Na tayo po ay mananalangin hindi lamang ng pantugon sa ating katawan sa araw-araw, kung hindi sa mga bagay na may kinalaman sa ating espiritual. No po? Sabi po ni John Ryle, no? Again, ating i-quote si John Ryle. Sabi niya po, we are here taught to acknowledge our entire dependence on God for the supply of our daily necessities. So itinuro ng Panginoong Hesukristo ang panalangin ito sa kanyang mga alagad para turuan ang kanyang mga alagad na totally umasa at magtiwala sa kanyang supply ng daily necessities. Amen? So, whatever we make use for our sustenance, even to the least morsel of daily bread, must be sanctified to us by prayer. At ito po mga kapatid, ay magtutulak sa atin na maging mapagpasalamat. Kaya walang dahilan para hindi tayo maging grateful. Walang dahilan para hindi tayo maging mapagpasalamat sa Diyos. Kasi pinatutunayan naman ito ng lagi niyang pagsusupply ng ating mga pangangailangan. Kaya si Pablo, danas na danas niya ito eh. And sabi nga ni Pablo, my Lord will supply all your needs. He is very confident. Paul is not declaring or asking na, may the Lord supply your needs. Like the pastors of our times na nagpe-pray na nagpo-pronounce. No, hindi. What the Apostle Paul is saying is a declaration of the reality, of the truthfulness ng Diyos na kanyang ipinangako na hindi naman siya sasablay sa pagpo-provide ng ating pagkain sa araw-araw. Alam niyo po, sa panahon po ng matinding drought, ng matinding famine, ng matinding tagtuyot sa panahon ni Elijah, ang Diyos mismo gumamit nga ng uwak para pakainin si Elijah. Isn't it wonderful to think that the promise of sustenance on a daily basis ay tinutupad ng Diyos? Amen, mga kapatid? So kaya po dapat ganun ang panalangin. Matutunan natin ang panalangin ito. We are taught to acknowledge our entire dependence on God for supply. Kaya,
Araw-araw, manalangin tayo ng ganito. Kasi po, pag sinarhan ng Diyos ang langit, mga kapatid, pag pinigil niya ang supply, what will happen to us? Ngayon ang tanong, Pastor Well, pwede ba na sarhan ng Diyos ang supply? Opo. Ginawa po ito ng Diyos sa bansang Israel. Ginawa po ito ng Diyos sa panahon ni Elijah. Naalala niyo po ba yung balo na dinalaw ni Elias? Yung mag-ina na kung saan huling kain na nila yon. That is the last supply. At alam niyo po mga kapatid, naalala niyo po ba yung mga may ketong sa panahon ng lumang tipan, yung 3 may ketong? Kung babalik tayo sa Samaria, sa bayan, wala namang makakain doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay din tayo sa gutom. Let us go to the enemy's camp. No? Pumunta tayo sa kampo ng kaaway. Ngayon, kung patayin nila tayo, okay lang yun. Patay naman tayo . So that is a desperate moment. That is a desperate moment. So ano pong ibig sabihin nun? Pwede na talagang pigilin ng Diyos ang supply na ito. Pwedeng pigilin ng Diyos ang supply ng mga pagkain at ng mga biyaya. Para po tayo tumawag. Para po tayo totally mag-depend sa Kanya sa lahat ng ating pangangailangan. At minsan, ito po maganda, pag-aaralan natin to bukas. Bukas ito po didiscuss natin. Totoo po ba na hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya? No, siguro narinig nyo na yan . Totoo ba yun na ang Diyos ba ibibigyan tayo ng problemang hindi natin kaya? Kasi madalas natin narinig yun sa mga pastor . Bukas po tatalakayin po natin yun. Maganda pong pag-aralan yun pagkatapos po nito. So, makikita po natin mga kapatid na ang supply ng lahat ng kailangan natin galing sa Diyos. At ito po'y mahalaga na ma-acknowledge, mahalaga na atin pong ibalik sa Kanya ang kapurihan at patuloy tayong itulak sa paghingi nito sa araw-araw. Amen? Yan. So, sabi po naman, susunod po dyan, pagkatapos noon, give us this day our daily bread, pupunta naman tayo sa susunod, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. This is the second part of the petition pertaining to ourselves. Sabi po dyan, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, who are meant by us, for whom forgiveness is asked. Sabi, ourselves. For every man is in the first place to be concerned for his own pardon. Others also, not only those who are already of God's family, but all sorts of men. Yan po ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 1. The forgiveness of sin and prayer for forgiveness of trespasses ay para sa lahat. Ito ang hinihingi ng Diyos. Ito ang dapat na ipagkaloob dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. For all have sinned and come short to the glory of God. And we need to pray this prayer. Hindi lang para sa mga anak ng Diyos yan, kundi sa lahat ng tao, itinuturo yan. Pero ang tanong, sino po ang mananalangin ng prayer na yan? The reality is, only those whom God has elected to be adopted as sons and daughters will pray that kind of prayer. Yung mananalangin po ng panalangin na yan, ay yung mga binigyan ng Diyos ng pagkakataong siya'y makilala. Kasi una, ang reality, sino ba ang tatawag sa kanyang Ama? Hindi ba yung mga sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay dinala niya sa Ama at nakilala ang Ama sa pamamagitan niya bilang daan, katotohanan at buhay. No one can come to the Father but through the Lord Jesus Christ. Kaya ibig sabihin, kapag tayo'y nakakatawag na ng Ama sa Kanya, ibig sabihin, nakilala natin ang Kanyang anak at siya ang naging daan para makilala natin ang katotohanan
at makatawag tayo sa Ama bilang Ama. Nagkakaintindihan po ba tayo? At dahil po doon, tayo po bilang mga mananampalataya, on a daily basis then, we need to ask forgiveness of our trespasses. Para kanino daw yung prayer na yan? Hindi lang po yan para sa mga alagad, kundi po para sa lahat. All sorts of men living. Yan po ang sabi ni Thomas Boston. So, tingnan po natin. Forgive us our trespasses. Trespasses is a deviation from unrightness and truth, from obedience to God. Yan po ang sabi ni W.E. Vine. Ano po? A trespass, meaning a deviation from unrightness. No, ang pag-alis mula sa pagiging hindi matuwid patungo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng trespasses. Sa Ephesians 2:1, ano po ang sabi? It indicates the deliberate transgression of the law of God. Ano ba ibig sabihin daw ng trespass o trespasses? Sa ibang translation yan forgive us our sins. Yung pong ibig sabihin ng sins, it indicates a deliberate transgression to the law of God. Mga kapatid, yung sinasabi po ng iba na hindi na tayo sakop ng kautusan, hindi na tayo sakop ng batas, hindi po yun totoo. Mga kapatid, huwag po kayong magpapaniwala dun sa mga hyper grace. Yung turo ni Arnel Cadilina yan. Turo po yan ni Ed Lapis. Yung mga hyper grace. Na para bahong hindi na sila nagkakasala. Na para bahong wala na silang kasalanan dahil tayo tinubos na, wala nang epekto sa atin yung mga kasalanan. Yung mga kapatid, in terms of our salvation, totoo yun. Wala na po tayo sa pagkaalipin sa batas. Malaya na tayo. Ni ang kasulatan o ang mga commandments, hindi na po yan makakapaghiwalay sa ating pong ugnayan sa Diyos. Totoo po yun. But, don't you forget that sin has consequences. Ang kasalanan ay may kaparusahan. Hanggat nandito tayo, walang isang kautusan na mawawala sa banal na kasulatan. Lahat ito valid. Halimbawa, palibhasa pa, born again ka, kapag nangalunya ka, ganun na lang, walang kaparusahan? Hindi. Si David, mga kapatid, di naman po nawala yung pagiging anak ng Diyos ni David, pero yung parusa po, mga kapatid, ng kasalanang pangangalo niya na ginawa ni David, matindi. At mga kapatid, huwag tayong maging kampante, sapagkat yung mga tao na patuloy na namumuhay sa kasalanan at hindi nagbabago ang kanilang mga buhay, ay baka ito yung sinasabi sa aklat ng Hebreo na hindi naman talagang kasama natin. Sila yung mga nagsitalikod because in the first place, hindi naman talaga sila kasama sa atin. Nakuha niyo po ang gusto kong puntuhin? Yung trespasses indicates the deliberate transgression of the law of God. Kaya mahalaga pa rin yung pagsunod sa mga batas na ito. Yung 10 utos, mahalaga yun, mga kapatid. No? Yung paggalang sa mga magulang. No po? Lahat yun. Importante po yun. Huwag kang papatay, huwag mangangalo niya, huwag magnanakaw at kung ano-ano pa na mga ipinag-uutos na makatutulong para makapamuhay tayo ng may kabanalan. Kaya po, mga kapatid, ang pananalangin ng patuloy na paghingi ng tawad ay napakahalaga. Ang tawag doon, forgive us our trespasses. Ano po? Dito po sa bagay na ito, sabi po ni John Ryle, we confess that we are sinners and need daily forgiveness. Pastor, kahit po tayo born again na, opo. Ang batas po, mga kapatid, ay mas matindi ang turo ng Panginoon. Mag-isip ka lang.
nang may pagdanasa sa iba, nangangalunya ka na. Mag-imbot ka lang sa kayamanan ng iba, nagnanakaw ka na. No? It is not the mere act of taking and the mere act ng pangangalunya ang tinatawag na kasalanan. Thinking of those things. Sabi ng Biblia, nagkakasala ka na. Tinitingnan mo pala yung babae na may pagnanasa, nang gagahasa ka na. Ewan ko po kung may babae nang gagahasa rin sa isipan. Hindi pa naman ako naging babae kahit kailan. Pero ito po yun eh. Kaya mahalaga po yung daily dose of repentance, asking forgiveness. At dapat po ito na pagtatagumpayan na natin. No? Kasi kung hindi natin na pagtatagumpayan, ibig sabihin, naku po, hindi tayo lumalago sa ating pananampalataya. Ginagawa na natin tong ritual. Meron nga po nung araw, yung hindi pa nagagawang kasalanan, binabayaran na eh. Ano po? Nagbabayad ka na ng indulhensya sa kasalanang hindi mo pa nagagawa. Kaya ito po yung ipinaglaban ng mga reformers. Hindi ubra yan. Hindi iyan ang tamang pananampalataya. Ang pananalangin on a daily basis, on a regular basis, ng paghingi. Confession that we are sinners and we need daily forgiveness. Forgiveness is necessary or necessarily implies ill desert on the part of the forgiven and grace on the part of him who forgives. Ganda po na sinasabi na ito ni William Plummer. Forgiveness necessarily implies ill desert on the part of the forgiven and grace on the part of him who forgives. In reality, mga kapatid, hindi naman tayo dapat patawarin eh. Pero ito'y biyaya doon sa nagpapatawad. Amen? At ito po yung ina-acknowledge natin. Hindi po ito ini-impose. Oy, patawarin mo ako ha. Di ba mabait ka? No? Ganun po tayo eh. Minsan tayo gumagamit ng ibang mga talata para i-justify yung atin pong mga pagkakamali eh. Yung 1 John 1:9, gamit ng mga tao yun eh. Ikokot pa sa harapan ng Diyos, Lord, di ba sabi mo naman, kung kami hingi ng tawad, ikay tapat na kami patatawarin at lilinisin sa aming mga kalikuan. Mga kapatid, alam naman ninyo kung ang paghingi ninyo ng tawad ay totoong tapat din para ang tapat na Diyos ay magpatawad sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Sabi po ni William de Burgh, for the forgiveness that is ascribed to God is not a relaxing of His strict justice, but a forgiveness through an atonement of His providing. Ulitin ko, ang pagpapatawad po ng Diyos ay hindi dahil lumuluwag ang Diyos sa paglalatag ng kanyang justice. Ang Diyos po mga kapatid ay hindi katulad ng mga hustisyang meron ng tao. Kapag ang nasasakdal ay kamag-anak, mababa ang hatol. Kapag ang nasasakdal ay mayaman, iba ang hatol. Kapag ang nasasakdal ay malakas, iba ang hatol. Ang pagpapatawad ng Diyos hindi doon nakabase. Ang pagpapatawad ng Diyos is through an atonement of His providing. Amen? Kaya, marami po nagtatanong sa akin mga kapatid Pastor, mapapatawad pa kaya ako ng Diyos? Ang hirap po sagutin. Kasi alam niyo po, mag-quote ka lang ng verse, ng talata, minsan nagbibigay ng false hope. Kaya ang lagi ko lang po sinasabi, kapatid, ang sincerity ng ating paghingi ng tawad, ang tinitingnan ng Diyos. Ang laman ng ating puso ng katotohanan ng paghingi ng tawad ay alam ng Diyos.
Wala naman pong bagay na hindi alam ng Diyos. Amen po ba doon? Lahat po ng bagay na babatid niya eh. At wala naman pong pwedeng itago sa Kanya. Kaya, the forgiveness that is ascribed to God is not relaxing. Ibig sabihin, talagang kapag kasalanan, kasalanan sa Diyos eh. Kapag nakagawa ng kasalanan, yung consequences, hindi naman niya wini-withdraw eh. Talagang pinaparanas niya. Pero yung pagpapatawad, ipinagkakaloob niya. Amen? No? So, the proof that God was reconciling the world to Himself in Christ, sa 2 Corinthians, is that He does not impute to men their trespasses. Kaya nga po kung titingnan po niyo yung atonement na ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, sa pagpapatawad ng Diyos at ay na-reconcile tayo sa ginawa ng Kanyang anak, hindi na niya ipinasan sa atin yung parusa ng kasalanan eh. Kasi po ang parusa ng kasalanan mula doon sa nangyari sa Hardin ng Eden ay, ano tawag doon? Walang hanggang kaparusahan eh. Eternal damnation po ang kabayaran nun eh. Ang sabi po, merong nagtanong kay R.C. Sproul, sabi, bakit naman napakatindi naman ang parusa ng Diyos? Ba't naman ang Diyos napakatindi? Sa isang kasalanan lang, iginawad ng Diyos ang matinding parusa sa tao. Kasi po, ganito ngayon ang mga tao, ganito ang teaching eh. Ang teaching ang Diyos ay loving, ang Diyos ay, ano tawag doon, grace, merciful. Mga minamahal na mga kapatid, huwag po nating kalimutan, ang Diyos ay righteous. Ang Diyos ay matuwid. At hindi po siya nagpapatumpik-tumpik sa kanyang mga utos. Mali yata yung term ko. Hindi po siya nagsasalita pagkatapos babawiin niya. Ang Diyos po ay Diyos na matuwid. Kaya nung sinabi niya po kay Adan at kay Eva na huwag kayong kakain yan, kasama nun yung kanyang attributes. Sa kanyang utos na yon, kasama ang kanyang attributes ng pagiging mabuting Diyos. Dahil alam ng Diyos, mga anak, pag kinain nyo yan, mapapahama kayo. Mahal ko kayo, kaya aking ibinibilin sa inyo na huwag nyong gagawin yan. Kaya yung pagpapaalala, yung pagsaway, palatandaan nyo ng pag-ibig. Yun lang pong mga sinasaway, yun lang pong pinapaalalahanan na sasaktan. Pero ang Diyos po, Diyos ay pag-ibig at matuwid na Diyos. Kaya po, sinabi niya kay Adan, Adan, kung wala pong paalalang yun, sabihin natin. Ay, hindi nga minahal ng Diyos si Adan at hinayaan niya po itong magkasala. Hindi. In fact, bago po mangyari ang lahat, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya kay Adan. Adan, huwag kang kakain yan. Sapagkat oras na kinain mo yan, mamamatay ka. Meron pa bang worse na pwedeng mangyari sa tao kundi ang kamatayan? Ngayon mga kapatid, masama ba yung Diyos sa paglalatag ng kanyang parusa? Gayong ibinigay naman niya ang hatol nito kung ito'y gagawin. So, the proof that God was reconciling the world to Him sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, hindi na niya inimpute yung kasalanan doon sa mga nagsisampalataya. Pinatawad na po niya. Ngayon, hindi po tayo naniniwala doon sa unlimited atonement. Ano po? Yun po yung laging pinagtatalunan yung unlimited atonement, yun daw hong kamatayan ng Panginoong Hesukristo para daw po yun sa lahat ng tao. Hindi po yun para sa lahat. Kasi kung yun po para sa lahat ng tao, lahat po tayo ay ligtas. Hindi nga po ganun ang katotohanan dahil ang sabi ng Biblia, maluwang ang daan patungo sa kapahamakan, marami ang pupunta ron. Marami ang tumatakbo doon. And there is hell. And according to the scripture, maraming pupunta sa hell kasama ng mga anghel ni Satanas na tao. Ano po?
So, ibig sabihin, reality bites, hindi po unlimited ang atonement. Yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay effective lang para sa kanyang mga pinili. Nakuha niyo po, paulit-ulit lang po tayo niyan mga kapatid. So, dahil po doon, yung paghingi natin ng kapatawaran ay pruweba na tayo ay napili. Kaya pag meron kang desire ngayon na lumapit sa Diyos, ihingi ng tawad ang iyong pagkakasalang nagagawa ng makatotohanan sa iyong buhay, ibig sabihin, ikaw ay pinananahanan ng Diyos. Amen? That is the proof that God was reconciling the world to Himself. The world means us, not the entire cosmic world. No. Kasi pag binabasa natin ang Bible, for God so loved the world, ibig ba sabihin ng world na yon yung buong mundo? No. It's not the entire world. But it is only those whom God has chosen. Ano po? Ito po yung, kaya yung John 3:16, pag binasa niyo po yung John 3:16, huwag niyong kalimutang basahin yung susunod na mga verses hanggang 20 plus. Doon nyo lang maiintindihan yung binabanggit doon, for God so loved the world. Kasi akala po ng lahat, yung word na yon lahat ng tao. No. Po. So, tuloy po natin, the greatness of our sins does not debar us from humbly casting ourselves at the feet of God. Kaya, napag-aralan na po natin ito dun sa doctrine of sin. The more we see the gravity of sin, the more we will appreciate the grace of God. The greatness of our sin does not debar us from humbly casting ourselves. Walang malaking kasalanan na hindi naman kayang patawarin. Opo. Ang Diyos ay matuwid. Opo, may consequences, pero pag ito'y ating hiningi ng tawad sa Kanya, sabi nga po ng talata, tapat naman siya na tayo'y patatawarin. Yan. Sabi po yan ni William Plummer. Ayan po yung mga Bible text. Psalms 130, Psalms 25, Psalms 32. Ayan po yung mga talata na atin pong mapangahawakan. Now, pumunta tayo sa pangatlo. As we forgive those who trespass against us. Now, forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. By the way, pangalawa pa rin po yan, no? We are taught the great importance of a forgiving spirit. It fills a prominent place in the Lord's Prayer. Sapagkat ito daw po mga kapatid, ang magpapatunay kung sincere tayo sa paghingi ng tawad. Ang pagpapatunay na sincero tayo sa paghingi natin ng tawad ay ang kakayahan din nating humingi ng tawad sa iba. Naalala niyo po ba yung katiwala na may utang sa kanyang Panginoon, na nung siya'y sinisingil, ano po ang ginawa? Ano po? Nagpunta doon sa mga may utang sa kanya at kanya ring siningil at malupit ang kanyang ginawang pagsingil. So mga kapatid, tinuturuan tayo rito ng ating Panginoong Hesukristo sa prayer na ito na ang pagpapatawad at paghingi ng tawad ay napapatunayan sa pamamagitan din ng pagpapatawad natin sa iba. Sabi nga, the only profession we make in all that prayer is that of forgiving those who trespass against us. It is a test of being forgiven ourselves. So kaya ikaw, kapag ikaw ay may kasalanan na tumihingi ka ng tawad, ang sukatan mo at ang gauge mo kung napatawad ka doon ay ang sukatan mo kung paano ka rin magpatawad sa iba. Nakuha niyo po mga kapatid? Yung pagpapatawad na hinihingi mo sa Diyos, ang sukatan, the gauge, para malaman mo if God is forgiving you, is in the manner of how you
forgive others also. Sabi po yan ni John Ryle. So, it is an argument to persuade us of forgiveness from God of our wrongs when we forgive men their wrongs done against us. Maganda po ito kasi po pag ipinagpe-pray mo ito, mapipilitan kang makipagkasundo Mapipilitan ka po na magpatawad. Ibang usapan yung pakikipagkasundo mga kapatid po. Ibang usapan yung pagre-reconcile ng relationship. Ako po mga kapatid ay maraming mga taong in-unfriend sa Facebook. Marami po ako mga taong hindi ko na friend, pero hindi ko na po kaaway. Nakuha niyo po? Marami pong dating kaaway ako na hindi ko na kaaway, pero hindi ko pwedeng friend. Iba po naman yun no po? Yung pong kaibigan mo yon. Yung kaibigan mo, pag nag-away kayo, pwede mo pong maging kaibigan uli. Pero pwedeng hindi mo na siya kaibigan. Pero pwede mo rin hindi siya kaaway. Ako po, kapatid, maraming galit sa akin. Marami akong kaaway. Sa pangangaral ko lang po, ang daming galit, ang dami kong kaaway. Pero ngayon mga kapatid, itong mga kaaway kong ito ay napapatawad ko. Hindi na ako galit sa kanila, pinatawad ko na sila, pero hindi ko sila pwedeng papasukin na bilang mga kaibigan ko. Kasi nakikipagkaibigan lang po ako doon sa mga pinagkakatiwalaan ko. Tama? Kaibigan lang po ako doon sa mga taong alam ko na nagmamahal sa akin. At minamahal ko rin. Nagmamalasakit sa akin, pinagmamalasakitan ko rin. Pero nagpapatawad po ako. At marami pong gumawa sa akin talaga naman ng mga kalapastanganan, paninirang puri, at pagwasak ng aking reputasyon. Pinatawad ko na po sila. Wala naman pong maitutulong sa akin yun kung hindi ko sila patatawarin at ako lang maaapektuhan nun. Kaya po sa akin, pinatawad ko na sila doon. Pero hindi ko na sila pwedeng kaibigan. Ibang usapan na po yan. At marami po akong mga dating, alam niyo sa Facebook, yung Facebook friend, superficial po yan. Kahit po meron kang 5,000 friends sa Facebook. Ako nga ako sa Facebook, halos linggo-linggo nagbubura po ako ng friends sa Facebook. Para po makapasok naman yung iba. Kasi po baka naman sa mga papasok na ito, meron talagang mga tao na makikipagkaibigan sa iyo hindi na sila makapasok kasi meron ka ng 5,000. Alam mo, 5,000 lang mo pwede sa Facebook pag 5,000, hindi ka na pwede mag-add ng friends na bago. Yung 5,000 naman na nando sa Facebook mo, hindi mo naman talaga friend. Hindi mo naman sila nakakausap. May hindi nga kumukumusta. May hindi nga sa loob nga po ng 10 taon, wala man lang. Pag tinignan mo yung message, sino ba to? Ba't ba nandun sa friend list ko to? Pag kilik mo yung message, wala kayong conversation. Pero sa Facebook, friends kayo. Hindi po ba? Kaya pagdating po sa friendship, malalim yun Malalim yun. Kaya po ako, konti lang kaibigan ko Konti lang yung kaibigan ko kasi po I value friendship. Pinapahalagahan ko po yun At kung meron po ako talagang pikon ako, ay yung mga kaibigang taksil. Yung mga kaibigang kala mo, kaibigan mo nga, tapos hindi ka naman pala pinagmamalasakitan. Mga ganon. Kaya, pinipili ko lang po yun. Pero when it comes to forgiveness, pinatatawad ko sila. Kasi alam ko, basihan nyo ng pagpapatawad din sa akin ng Diyos. Pastor, mali yata yung argumento mo. Pwede ba yun na pinatawad mo tapos galit ka pa? Aba, kayo po ang may paghatol niyan. Yung pagiging galit ko, kayo ang humahatol sa akin. Dahil gusto ko pong sabihin sa inyo, kung alam nyo lang kung gaano kapayapa ang puso ko ngayon, payapa po ako.
I know the things that I've done from the past weeks, past days, ay ang tama at ang matuwid. At binigyan ako ng Diyos ng kapayapaan doon. Marami hong mga desisyon pa na gagawin. Marami pa ho akong mga binabalak na pagpapasyahan. But then again, naniniwala ako, sa bawat pagpapasyang gagawin ko, magbibigay ito ng kapayapaan sa aking puso. Amen po ba mga kapatid? Importante, magpatawad. We may differ. Kanina may kausap ako sabi ko, hindi po napuputol ang ating ugnayan. Yung kausap ko na yun, nakikinig din siguro siya ngayon. Mahal ko kayo at mananatili kayong kaibigan ko. Bagamat magkaiba tayo ng opinion sa bagay na ito. But then again, kung magsasama tayo uli, hindi ko tiyak. Dahil I have already stated my position. Amen? No. Ayan. Ako po mga kapatid yung pastor, kapag sinabi ko, pinangangatawanan ko. At kapag sinabi ko, hindi ko na pwedeng bawiin. Kasi po bago ko po yun ginagawa, talaga hong marubdob na pananalangin at pakikipagtipan sa Diyos. Ayan. So, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, temptation is anything that has force or efficacy to draw the mind and the heart of a man from its obedience which God requires of him into any sin. Dinefine ni John Owen yung temptation. Sabi po niya, ang temptation daw, anything that has force or efficacy to draw the mind and heart of a man from its obedience to God. Anything daw po na naglayo ng ating pagsunod sa Diyos. At tayo natangay nito, ang tawag doon temptation. Kaya ito po'y isinama ng Diyos sa sa prayer na itinuro niya. Po? Tinuruan po tayo ng bagay na ito. At hinahamon tayo na mamuhay ng may pagtatagumpay laban sa mga pagsubok na ito ng buhay. Sabi ni Albert Barnes, do not suffer us or permit us to be tempted to sin. Ibig po sabihin dito mga kapatid, ang lakas para mapagtagumpayan ang mga tukso ng buhay ay galing din sa Diyos. In this, it is implied that God has such control over us and the temper as to save us from it if we call upon Him. Tandaan po ninyo mga kapatid, kahit ang tukso ng kaaway ay hindi naman magtatagumpay kung mananatili tayo na umaasa sa pananampalataya sa Diyos na may kontrol ng lahat. Alam naman ho natin ang kasaysayan ni Job, di ba? Limited naman ang power ni Satanas Hindi naman kumikilo si Satanas beyond what God allowed him to do. Di ba? Sige, gawin mo. Huwag mo lang siyang sasaktan. Yan ang sabi ng Diyos kay Satanas Sige, gawin mo. Saktan mo. Huwag mo lang siyang papatayin. So alam ng Diyos ang hangganan natin. Alam ng Diyos ang kapasidad natin laban sa mga temptation. Kaya po, patuloy po nating i-acknowledge na wala naman talaga tayong kalakasan sa ating mga sarili. Ang lakas natin galing lang sa Diyos. Ang ating pagtatagumpay ay galing sa Diyos. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoong Jesucristo sa panalangin ito na pati ang kalakasang magtagumpay laban sa mga tukso ng buhay ay galing din sa Kanya. Kaya, sabi nga po, kapag tumigil ka na sa pananalangin, ito yung unang palatandaan ng isang tao o isang mananampalataya ay unti-unti nang namumuhay at nagtatampisaw sa kasalanan kapag tumigil na sa diwa ng pananalangin.
Kasi po, importante, no? It will go back, it will push you back again to your proper state. Kung ikaw ay marunong tumawag sa Diyos sa panalangin at humingi ng lakas para magtagumpay sa tukso. Amen? Sabi ni Albert Barnes, do not suffer us or permit us to be tempted to sin. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Our petition, therefore, sabi nga, we pray that we be not led into temptation, meaning to be trapped in temptation, so as to overthrow us, to drown us in the bottomless pit of our sins, and thereby to destroy us. So nananalangin po tayo ng panalangin ito upang huwag tayong matangay ng tukso na kung saan sa pamamagitan ng pagkakatuksong ito ay mawawasak ang ating mga buhay. Araw-araw nakakarinig po tayo ng ganyang mga balita. Mga pastor, nagkaroon ng affair, mga sikat na simbahan, malalaking simbahan, yung pastor at ang kanyang sekretary, yung pastor at ang praise and worship leader, si Benihin, at saka yung ano ba yun, si Paula, ewan, sino, chismis, no? Pero hindi po yung chismis, realidad po yun. Yung affair ni Benihin, si Carl Lenz, at kung sino-sino pa. Carl Lenz ng Hillsong. No? Makikita po natin. Palatandaan po mga kapatid na talagang kapag hindi ka nagbabad sa pananalangin, ay dadalahin ka nito sa malalim na lusak ng kasalanan. Po? So, our petition therefore is that we may not be overcome or overwhelmed with temptation, but in the strength of the Lord may stand firm against all the powers by which we are assailed. That being thus taken under His charge and protection, we may remain invincible by sin, death, and the gates of hell, and the whole power of the devil. Yun po ang sabi ni John Calvin. Sabi nga, there is no sin that the Christian will ever commit that could have been avoided by prayer. That could not have been avoided by prayer. Ang ganda nito ni Robert Raymond. Wala daw pong kasalanan na magagawa ang isang Kristiyano na hindi kayang i-avoid ng pananalangin. Kaya mga kapatid, ang susi, prayer. Prayer. Kaya nga po, magsipanalangin kayo, ang sabi ng Panginoon, upang makaiwas kayo sa tukso. Hindi ba kayo makakapanalangin man lang? Samahan niyo akong manalangin. Yun po ang sabi ng Panginoon. Sa huling bahagi ng panahon ng kanyang paghihirap sa Gethsemane, he was asking his disciples to pray. He was begging them to join him in prayer. Pero anong ginagawa ng mga alagad? Wala silang panahon. At dahil nga roon, nagsipasok ang tukso sa kanilang mga buhay. Nagtakasan po ang mga alagad. So, ayan po yung mga Bible proof niyan. At yun po ay inyo pong basahin. So, tingnan po naman natin yung deliver us from evil. Deliver us from his power, his snares, his art, his temptations. Alam natin na may evil. Alam natin na may kaaway tayo. Alam natin si Satanas ay parang liyong umaatungal. Alam natin may pakikipagdigmaan tayo. Na si Satanas ay humihingi ng pahintulot sa Diyos na tayo'y akusahan. Kaya siya accuser. Akusahan tayo na ang ginagawa natin sa Diyos ay pagpapaimbabaw, na ang ginagawa nating paglilingkod ay pakitang tao, na ang ginagawa nating prayer ay hindi makatotohanan, na ang ginagawa nating pagsamba ay walang kabuluhan. So, he is always accusing the believer. Ang Diyos, para patunayan sa kanya na mali ang kanyang akusasyon, papahintulutan siya.
Just like what happened to Job. Kaya tayo po mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, importanteng ipanalangin ito. The Lord, deliver us from evil. Deliver us from His snares, deliver us from His arts, deliver us from His temptations. Deliver us from Satan and from all the evils he sends. His snares, crafty practices, deceiving, war, famine, captivity, plague, from all those things that are evil, hurtful, and dangerous. Kaya po tayo nananalangin mga kapatid na sana huwag pahintulutan na ang ating mga sambahayan magka-COVID. Because we believe that COVID is evil. Sickness is evil. Famine is evil. No? Hindi naman galing sa Diyos yan eh. But then again, pinapahintulutan ng Diyos. Amen? Pinapayagan ng Diyos. Dahil meron naman siyang layunin yan. No? So, ano po ang mga talata? Ayan po ang mga talata. Kayo na po ang magbasa. So, dadako na po tayo sa conclusion. At ito na po yung huling parte ng ating pag-aaral sa the Lord's Prayer. The conclusion of the Lord's Prayer, which is, "For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen," teaches us to take our encouragement in prayer from God only, and in our prayer to praise Him, ascribing kingdom, power, and glory to Him, and in testimony of our desire and assurance to be heard, we say, Amen. That is the Westminster Shorter Catechism. Yan po ang conclusion. Ang conclusion ng ating prayer ay sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. So the conclusion of the Lord's Prayer as it stands in connection with the rest of the prayer implies that we desire and ask all the things mentioned in each petition in subservience to the dominion and glory of God, in which all our desire ultimately terminate as their last end. Ibig sabihin, lahat ng mga hiling, lahat ng mga kagustuhan, lahat ng ating desire, ipapailalim natin sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating Diyos. So, the conjunction foregrounds the whole prayer on the fact that the kingdom prayed for in the second petition is God's kingdom, and the power put forth in it is God's power, and is and will be all to God's glory. Yan po sinasabi ni Alexander White. At ano pa ho? Thine is the kingdom, power, and glory that is unto thee, our heavenly Father, belongs the kingdom and government of all things, with right and strength to dispose for bringing to pass all that we request, and to thee belongs the glory of all things forever. Amen? At yan po ang atin pong pananampalataya. So God's glory and dominion are two first things mentioned in the prayer. And the two last things mentioned in the same prayer, in its conclusion, God's glory is the Alpha and the Omega in the prayer. Nakuha niyo po? God's glory and dominion. Ito po yung two first things mentioned in the prayer. At ito po yung tinatawag daw na Alpha and Omega of prayer. God's glory and God's dominion. So, yung pong forever ay how long will the kingdom, power, and glory be His? Ang sagot, forever.
without intermission, through eternity. No? Sabi nga po, we rejoice that our King reigns in providence and shall reign in grace, and that His kingdom there shall be no end. Ito po ay walang katapusan. Ito po ay forever. So, amen means, yung dulo ng panalangin. Why do we say amen in our prayers? In testimony of our desire and assurance to be heard. Yun po ang ibig sabihin ng amen. So, desire is the life and power of prayer. The assurance is the assurance that we ask, we shall receive, because God has so promised. Sabi po, faith has its silence to lend an ear to the word of God. Afterwards, it has its turn to speak and answer amen. According to the passage in Hosea 2:23, and I will say to them which were not my people, thou art my people, and they shall say, thou art my God. Sabi po yan ni John Calvin. So, ito po yung pagtalakay, mga kapatid, tungkol po sa Lord's Prayer according to the early Reformational Father. At I hope meron po kayong napakinabang at may napulot po kayo sa pag-aaral na ito. Bukas po, lilipat na tayo sa ibang subject, sa ibang topic ng ating pag-aaral at dalahin nawa tayo sa lalo pang pagkatuto ng kanyang mga aral sa kanyang mga salita. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa isang panalangin. Panginoon, aming amang makapangyarihan, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa oras pong ito. Kinikilala po namin ang iyong pagka-Diyos sa aming mga buhay. Kinikilala po namin ang iyong kaluwalhatian at ang iyong paghahari. Luwalhati po sa iyong pangalan, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Patawad po sa aming mga pagkakasala na nagagawa namin sa iyong mga harapan. Linisin ang aming mga puso, gawin kaming karapat-dapat. Ibigay ang aming kakanin sa araw-araw, katugunan sa aming mga pangangailangan, kagalingan sa aming mga pisikal na kalagayan, at ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maluwalhati. Ang karangalan ay sa iyo. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa mga tukso ng buhay at iadya mo kami sa lahat ng masama. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Magandang araw po, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning po, Ate Merly Toledo, Ate Nene Enriquez, Pastor Rainier Herdias. Good morning po. Kapatid na Donalyn Abanilla, Kuya Roberto Vasquez, magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Elizabeth Sanchez, Nani Belen Olaes, Kuya Nicandro Sarinas, magandang araw po. Kuya Ray Alcantara, Ate Yoli Dipol, Ate Yoli Kerubin, kapatid na Esther Olanyo, Kuya Eric Maynez, magandang araw po sa inyo, mga kapatid. Ate Paz Mendoza, Tatay Jerry Olaes, magandang araw po kay Kumaring Ami Santos, kay Mama Precious Briseño, magandang araw po. Kay Kumaring Norma Luarca, magandang araw po sa inyo. Kay Lily Camyalu, magandang araw sa iyo, bunso. Kay kapatid na Rebecca Victoria, magandang araw po sa inyo, Ate Rebecca. Ganun din po kay Pastor Olan Ribullar, magandang araw po. Kapatid na Marjorie at Daryl Almasar, Ate Mirna Narciso, kapatid na Meryl Cornejo, ingatan ka ng Panginoon sa pag-uwi mo sa Pilipinas. Ganun din po si Ate Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Kapatid na Lani Tulagan, Ate Vanji Magnaye, magandang araw po, Ate Tess Asturias. Sabi niya, ang tukso po, Pastor, ay isang pagkakataon para gumawa tayo ng mabuti sa tuwing mapagtatagumpayan nating huwag gumawa ng masama. Amen. Tama, di po ba? So kapag nagtagumpay ka sa tukso, nakagawa ka ng kabutihan.
O nga, no? Galing, Ate Tess. No, so magandang araw po sa inyo, kapatid na Marie Carlin. Ganun din po kay Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Ate Jeng de la Torre Eusebio, magandang araw. Ate Cordeng Ligaspi, magandang araw Ate Cordeng, pagpalain kayo ng Panginoon. Maribeth Eusebio, Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Ayan. Kapatid na Jeng Eusebio, Ate Percy Rivera, magandang araw po. Good morning kapatid na Alvin at Ate Virgie Darapisa. Kapatid na Sara Colina, magandang araw sa iyo. At ganoon din kay Predicator June, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Kuya Larry Montillano, magandang araw po sa inyo. Ate Delen, Kuya Ban Magkawas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Zen Paus, magandang araw po. Kuya Emil Serrano, magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, so palagay ko po, nabati ko na pong lahat. Pasensya na po yung mga hindi ko po nabati. Ang nababati ko lang po yung nagko-comment kasi sila lang po yung nakikita ko sa live kapatid na Connie Villanueva, magandang araw pahabol. So ayun po, at magkita-kita tayo uli bukas sa ganito rin pong oras dito po sa Tinig ng Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. God bless everyone.